Number three, popular advice that we don't always agree with is passive income is the goal, ultimate goal. Ano masasabi mo dyan, Miss Tin? Kung nga, goal ko yun eh. Oo nga, goal natin, passive income. Kaya nga, nung nabasa ko rin yan, tsaka yung makakuha tayo ng more information, syempre, akala ko dati, yung building a team, di ba, yung mag-real estate ako, tapos yung dito sa insurance, mag-build ng team, pareho lang din siya ng structure na makiki-office ako sa isang company. Akong fixed cost, yun yung gusto ko. Babayaran ko na lang kung may staff ka na personal, and then, ma-avoid mo yung mga other unnecessary expenses than putting up a business. While working so hard, akala ko, yung pag-build ng team is totally passive income. Kasi nga pag passive income, wala ka nang gagawin. Yung akala natin, ganun siya. Pero hindi pala. And yung pag-build ng team, magta-train ka pa, tapos mag-i-invite ka ng people, sasamahan mo siya sa client meetings, or dati sa real estate, sasamahan mo siya sa pagka-client, sa tripping. So hindi siya totally na wala kang gagawin para lang magkaroon ka ng override from them. Ang naiisip ko nga lang ngayon, yung passive income ay talagang investment lang. Yung maglagay ka ng big lump sum amount of money sa income generating na investment instrument kung saan meron kang dividends, kung every quarter man yan, and then yun ay magsusupport sa expenses mo tsaka mga goals mo. Ayun talaga yung big na passive income na goal nating lahat. However, dadaan muna siya sa pagtatrabaho natin. Kaya nga kanina, nabanggit rin ni Denise, yung pagkakaroon ng active income. Yes. Kasi po, itong passive income, lalo na kapag bago ka sa world of personal finance or finance in general, kapag narinig mong passive income, wow, ganon. Yan yung goal ko, yan yung gusto ko na talaga may ganyang way, may other way para magkaroon ako ng pumapasok na pera kahit na hindi ako nagtatrabaho. Yan yung gusto ko. Gusto ko yan kaysa active income. Lalo na nga kapag nakapagbasa ka na ng mga financial literacy book, masyadong ma-hype, di ba? Lalo na nagsisimula sa personal finance na journey, tapos nakapagbasa-basa ka na libro, and then nakuha mo yung mga idea na may ganun palang concept. Parang yun agad yung gusto ko. Pero, yun nga, isang way to have passive income, di ba, yung pag-i-invest, na nag-invest ka lang ng ganito, tapos may makukuha kang dividends, o kaya may capital appreciation. Yun, yung nakikita mo nag-grow yung money mo nang wala kang ginagawa. Nag-work yung money mo kahit na ikaw natutulog. Yun yung concept ng passive income eh. Pero, yun nga yung sabi, it is the goal. Eventually, it will be the goal. Katulad ng sinabi natin kanina na yung multiple income streams, hindi agad yun yung pupuntahan. Merong munang kailangan pagdaanan bago yun maging sustainable for us. I think for this passive income, ganun din siya. Kasi kung yung iniisip natin, halimbawa, retirement, pinag-usapan natin retirement, ang meaning lang nun, kapag dumating yung time na hindi mo na gusto mag-work, may option ka mag-work, pero hindi na siya yung mandatory kasi meron ka ng passive income to sustain your lifestyle. Yun yung ultimate goal. Pero before nating ma-achieve yun, yung nami-miss natin is kailangan muna tayo makapag-build ng malaking active income muna. Na, yun nga, kailangan muna natin ng skills that will give us this big active income for us to be able to set aside some money para mabibuild yung passive income. So, yung point ko lang is, kung sakto lang yung income natin sa ngayon, di ba? Uunahin natin syempre yung pagkain, uunahin natin yung rent, uunahin natin yung pamasahe. Yung matitira, usually, yun na yung pang-save natin or pang-invest. So, kung sakto-sakto lang tayo, hindi talaga tayo kahit gano'n pa to kaganda, hindi natin siya mapaprioritize. So, yung point ko lang dito is, before tayo na parang ma-paralyze sa, gusto ko passive income, ayoko ng active income na magkakapera lang ako pag nagtatrabaho. Gusto ko yung wala akong ginagawa pero may pera ako. Ganun kasi po yung idea ko rin, lalo na nung nagsisimula ako. Before pa dumating sa point na kaya na natin yun ma-afford, yung dapat hindi natin ma-miss is, kailangan muna natin i-build yung skills natin for us to be valuable in the marketplace.
na kaya nating makapag-demand ng ganitong amount of money for us to be able na ma-sustain yung mga personal needs, sustain ng wants, at the same time, unti-unting ma-build yung passive income. So, hindi agad siya yung goal. Diba? Meron mo ng step by step kasi maganda lang siyang pakinggan na ito yung ultimate goal. Pero, yun, yung hindi natin dapat ma-miss is may journey papunta doon. And may sacrifices along the way. And it will take time. And it will take hard work. Kahit na sabihin may AI na and all. Marami din mga tao na mabilis dumarating yung success sa kanila. Pero baka yung namimiss natin is before pa dumating yung opportunities for them, baka they are already building the right skills, the right network, the right mindset, para nung dumating opportunity sa kanila, nakikita natin mabilis. Kasi akala natin, pasigin ko, mabilis. Yung mga ganito opportunity, mabilis dumarating sa tao. Pero magiging sustainable lang siya if tayo mismo is big enough to handle those things. Kaya, ang point ko lang is, before tayo maging fixated na this is the ultimate goal, kailangan muna natin na to work on ourselves to be able to produce such results na afford natin i-build to. Kasi binibuild to. Hindi to basta biglang, may passive income ka na. Hindi yun ganun. Kailangan may enough tayo na capacity para unti-unti din siya through time. And darating yung time, ang goal ko rin is yung landlady ko. Yung landlady ko, she is, mga senior citizen. Tapos, ang kwento niya sa akin, CPA siya, tapos nag-work din sa government or some private office yung asawa niya. Nagsisave siya sa mga nila, sa pera nila, hanggang sa nabili niya yung lote, tapos pinagpatayuan nila ng bahay, ngayon lawyers na yung anak, mga CPA, ganyan. Tapos passive income niya yung apartment na napatayo nila. Marami naming tenants doon na hindi ko lang alam, mga siguro more than 100,000. More than 100,000 a month yung mga Makati area ba naman na mga rooms yun. So, minsan kahit maliit ng bayad, hindi siya yung parang, ay, bayaran niya na ganyan kasi marami na siyang passive income. So, yun yung goal na pumapasok na lang talaga yung money sa kanya. Pero, before yun nangyari, nagkaroon sila ng rental property. Talagang save sila. And silang mag-partners na yung sa mga ginagawa nila, ginalingan nila doon, kaya malaki yung mga sahod nila, nakapag-save sila, nakapagpatayo sila. So, yun din, I think, in this economy and all, kailangan mo na build yung sarili natin. And then, dahil alam na natin tong concept na to, alam na natin kung saan dadalhin yung pera natin kapag may capacity na tayo for that. Agree dyan. Maganda yung sharing ni Denise. Kasi nga, kaya hindi rin natin lagi na ang goal ay passive income. Mas pangarap natin lahat yung maging financially free. And sa mga finance books, financial freedom ay marireach kung passive income is greater than expenses. So, pwede nga dami mong passive income, pero malaki pa rin expenses mo. Kasi nagluluho ka pa rin by that time. So, pwedeng negative ka pa rin. Pwedeng may passive income kasi na-build mo years ago, pero nag-create ka rin ng bagong bayarin, naging utang rin talaga siya. So, baliwala yung na-build mo over time. Kaya, mas maganda, hindi lang laging yun yung goal, na yun yung isa sa mga gusto mong ma-achieve para ma-reach yung bottom line na, syempre, gusto naman natin maging happy, tsaka gusto natin maging financially free. Yes.